Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Nabasa niyo na ang paksa ng video na ito. Napansin niyong may nakalagay na part 1 dahil binubuo ng 3 videos ang topic na ito. Makinig kayo dahil sa 3 video na ito, tatalakayin ko sa inyo ng mas malalim at mas detalyado ang bawat hakbang sa pagpili ng tamang babae sa panahon ngayon. Kaya medyo mahaba dahil sobrang detalyado ng bawat punto. Ibubuhos ko sa inyo lahat ng nalalaman ko tungkol dito. Sa unang video na ito, aking tatalakayin ang mga major red flags na non-negotiable. Ibig sabihin, kung mayroon siya ng isa sa mga ito, leave her immediately. But feel free to comment kung ano-ano pang mga red flags ang gusto nyong idagdag at pag-usapan natin yan sa comment section. Alalahanin nyo, ang pagpili ng inyong magiging partner ang pinakamahalagang desisyon na gagawin nyo sa inyong buhay. The purpose of this video is ayokong mapunta kayo sa maling babae at maging miserable ang inyong buhay. Don't forget to like and subscribe if you want to support this channel. Number 1. Independent mindset. Kung ang isang babae ay may independent mindset, major red flag ito. You need to run. She's a dangerous woman. At ang isang dangerous na babae ay hindi mo dapat pag-aksayaan ng oras, resources at effort gaano man ito kaganda. She has independent mindset. Ibig sabihin, may sarili siyang desisyon, sariling paniniwala at sariling iniisip. Ngunit, ang pinakang punto kung bakit red flag ito ay independence is the opposite of unity. Sa pagpili mo ng partner na makakasama habang buhay, you need to unite with each other and depends on each other. Union ang tawag dito. Kung may independent mindset ka, mahihirapan kang makipag-unite sa partner mo dahil nga hindi mo kailangan ng ibang tao para mamuhay. Yan ang tunay na kahulugan ng pagiging independent. And guess what? She will never treat you as a partner. Dahil nga independent siya, hindi siya matatakot na mawala ka sa buhay niya. Paano pa kayo magiging partner for life? Kung yung partner mo may sariling mundo na hindi ka kasama. If she has independent mindset, she will never truly committed to you. Lagi yang may fallback plan in case na magkalabuan kayo at hindi siya matatakot na mangyayari yun. Number 2. Financial vampire. Nabanggit ko na sa isang video ang bagay na ito. Tinalakay ko ang financial vampire bilang isa sa mga uri ng babae na dapat ninyong iwasan. Kung gusto nyong mapanood ang video na iyon, the link will be on the description below. Ngunit, akin na ring tatalakayin dito ang pinakang punto nito dahil isa ang pagiging financial vampire sa mga major red flags na non-negotiable. Napakasimple lang nito. Kapag sinabing financial vampire, ito yung klase ng mga babae na pera lang ang habol sa iyo at walang ibang ninanais kundi ubusin at lustayin ang pera nyo. Unfortunately, napakaraming lalaki ang patay mali siya rito. Hindi nila ito pinapansin as long as nakikinabang din sila kapalit ng katawan ng babae. Palibhasa'y malilibog, mga malulungkot ang buhay, kaya't hinahayaang lokohin sila ng financial vampire kapalit ng pansamantalang ligaya na galing sa laman. Tapos kapag naubos na ang pera mo, iiwanan ka rin naman ng mga financial vampire. Nagaksaya ka lang ng oras at resources mo, tapos niloko mo pa ang sarili mo. Iwasan niyong maging mangmang. Number 3. Attention whore. Isa ito sa mga major red flags na non-negotiable.
Kung isa siyang attention whore, hindi siya makokontento sa iyo o sa kahit sinong lalaki. Palagi siyang mag-ahangad ng atensyon ng kung sino-sino at gagawa yan ng paraan at dahilan para i-justify ang kabaluktutan niyang gawain. Hindi ka magiging sapat sa kanya. She will always craves attention from other men. At dahil sa pag-usbong ng social media, napakadali na lang para sa isang attention whore na babae ang makakuha ng endless amount of attentions. Mapapansin mo yan kapag post siya ng post ng mga sexy pictures, thirst traps at mga drama sa buhay niya. All that for attention she craves. Mga bagay gaya ng pagdadamit ng kapansin-pansin kapag lalabas kayo, pagsusuot ng malalaswa, pag-entertain ng mga lalaking nagchat-chat sa kanya, and even being dramatic. All that for attentions. If your girl is a slave to other men's attention, she's a non-negotiable red flag. Avoid her. Number 4. Modernistic mindset. Aware naman kayong lahat na modern women are all corrupted. They are broken beyond repair. Sirang-sira na ang pag-iisip nila dahil sa modern programming and manipulation ng society. Paano ko nasabi? Isipin nyo, these modern women no longer value modesty and self-respect. Dalawang bagay na nagpapanatili ng puri ng isang babae. Alisin nyo ang modesty at self-respect ng isang babae. Matik, bagsak ang value niyan sa market. Para yang hampok na tahong na halos ipamigay na dahil pinagpasapasahan na rin naman. At ang nakakaawa, these modern women think it is empowering them. Ayaw nila ng pagiging traditional, all because they think being traditional is a sign of weakness. Modernism really corrupted these poor women. At kung may modernistic mindset ang isang babae, it's a non-negotiable red flag. She's not worth it. Sakit lang siya sa ulo. Hindi siya makikinig sa iyo. Hindi ka niya susundin. Hindi ka niya nire-respeto. Tatapak-tapakan ang boundaries niyo bilang mag-partner. She won't even behave like a real woman. Skip this kind of women. Number 5. Daddy issues. Maaaring lumaki siyang walang ama o hindi maayos ang relasyon niya sa kanyang ama o kaya'y wala siyang maayos na father figure. This one is interesting. Makinig kayo. Bakit kasama ang daddy issues sa non-negotiable red flag? Hear this. Napakahalaga sa isang babae na may maayos itong relasyon sa kanyang ama o may maayos na father figure dahil napakalaking factor nito sa paglaki niya at sa ugaling madedevelop sa kanya. If she hates her father, there's a chance na hindi siya marunong rumispeto ng lalaki sa isang relasyon. Pansinin niyo kung paano tratuhin ng ina niya ang kanyang ama. Sinisigaw-sigawan ba? Binubungangaan, laging inaaway, hindi nire-respeto dahil kung gano'n ang kinalakihan niyang pagtrato sa kanyang ama. Pwede niya itong madala sa pagtanda at sa pagpasok niya sa isang relasyon. She might treat you like how she saw her mother treats her father. At pansinin nyo, ang mga babaeng may mga daddy issues, mga ligaw ang pag-iisip. They lost self-respect and respect to other men. Tingin nila sa lahat ng lalaki ay kaaway dahil siguro sa niloko sila o iniwan ang kanilang ama. She will never true to you. Laging nakabalat kayo yan. She will always put her defense wall against you and never let her guard down. Number 6. Arrogant and bossy. Isa ito sa mga gusto ng mga sims na lalaki. Mga pathetic, submissive, soft boys na walang alam kundi magpabebe.
Hayaan nyo na sila. Kokontrolin at mamanipulahin lang naman sila ng mga ganitong klase ng babae. Ngunit para sa mga lalaking may dignidad at respeto sa sarili, ang mga babaeng arrogant and bossy ang kailangan nyong iwasan. Being an arrogant woman is a non-negotiable red flag. Hindi lang dahil umaasta ka ng taliwas sa pagkababae mo, you are a woman of trouble too. Puro sakit lang ng ulo ang makukuha nyo sa kanila. Nanakawin nila at sisirain ang peace of mind nyo, dahilan para maging miserable ang buhay nyo. They will treat you so bad, nakakalain nyo sa inyo may mali. Ngunit nasa maling babae lang pala kayo. Magaling sila dyan, magpaikot at mangmanipula ng tao. They will control you. They will step on your pride at tatapakan nila ang pagkalalaki nyo. Hindi nyo sila magagawang ipagmalaki sa mga kaibigan nyo dahil puro kahihiyan lang ang sasapitin nyo sa ganyang mga babae. Never choose an arrogant and bossy woman. She will destroy your peace of mind. Number 7. Male friends. Para sa mga sims at hanggang ngayon ay tulog pa rin sa katotohanan, hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan. If your girl has multiple male friends, it's a non-negotiable red flag. Why? Natural, hindi siya pwedeng maging sayo kung para siya sa lahat. These so-called male friends, mga bantay sa lakay yan para namang hindi kayo aware sa ganyang laro. Kung tunay kang lalaki, alam mo dapat ang galawan ng kapwa mo lalaki. Hindi mo gugustuhin na yung partner mo or yung magiging partner mo ay maraming friends kuno na lalaki rin. Dahil kung sakaling magkatampuhan kayo, kahit konti lang, walang ibang tatakbuhan yan kundi sa male friends niya. Hulaan mo na lang ang sunod na posibleng mangyari kapag iniwanan mo siyang nag-iisa sa grupo ng mga lalaki. Sinong makapagsasabi kung ano talaga ang motibo nila sa babae mo? Kung mangmang ka at simps, hindi mo maiintindihan ang sinasabi ko. Hintayin mo na lang ang betrayal niya. Kung hindi mo ako pakikinggan, then only time will tell you. Magiging isa ka sa biktima ng mga babaeng nabuntis ng best friend ko, no? Ayaw mong maniwala, then be my test subject. Hayaan mo magkaroon ng maraming male friends ang partner mo. Then let's see what will happen in the long run. Basta tandaan mo, binalaan kita. Having multiple male friends is a non-negotiable red flag sa isang babae. Number 8. Drama queen. Women loves drama, pero may amount lang ng drama na tolerable. Kung lahat ng issues ginagawa niya ng drama, maliit man ito o malaki, masakit sa ulo yan. Ibig sabihin, isa siyang drama queen. Uubos niya ang pasensya mo, bibigyan ka ng sakit ng ulo at sisirain ang peace of mind mo. Hindi siya mabubuhay ng walang drama sa relasyon nyo. At ito yung nakakapagod sa iyo, pero nag-i-enjoy sila dito. Para sa mga drama queen, boring ang matured na relasyon. Mas gusto nila yung relasyon na kahit ano na lang pinag-aawayan at pinalalaki. Kahit mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta at hindi na dapat pang pagtalunan, gagawan pa nila ng dahilan para lumaki. What can I say? They are addicted to drama. Para itong drugs, stimulating sa utak at emosyon nila. And they love this feeling. Paulit-ulit na away, wala namang nare-resolba at hindi na pag-uusapan ng maayos. Mauubos ang enerhiya mo dito. Drama queens will drain your masculine energy. It's a non-negotiable red flag. Kaya wag nyo na silang pag-aksayaan ng panahon. If she is addicted to drama, leave her. Puro sakit lang ng ulo ang hatid niyan sa iyo. Always protect your peace of mind. Number 9. Toxic friends.
Isa ito sa kailangan niyong obserbahan ng mabuti. Pansinin niyo kung may maayos ba siyang circle of friends. Are they good or are they bad and toxic? Chances are, kung anong klaseng circle of friends mayroon siya, maaaring ganun din siya. If they are brats, she is a brat too. Isipin mo, nag-away kayo ng partner mo at dahil toxic ang circle of friends niya, i-impluwensyahan siya nila at sasabihin, hiwalayan ka na dahil deserve niya ng mas better kaysa sa'yo. Ikaw namang si Mangmang, walang kaalam-alam na gano'n na pala ang nangyayari. Nilalaso na ang utak ng partner mo. Ang ending, hiniwalayan ka. Hindi dahil sa sarili niyang desisyon, kundi impluwensya ng mga toxic niyang kaibigan. Napakasimple, hindi ba? Kung ang circle of friends niya ay toxic at masasama ang ugali, asahan mo nang ganun din ang ugali niya. Kaya nga may kasabihan, you are the sum of the 5 people you spend the most time with. Remember, women are follower. Sumusunod sila base sa sinasabi o ginagawa ng mga tao sa paligid nila. Most of them love to please people, kaya maging observant kayo sa bagay na ito. Huwag kang basta nakatutok sa kanya. Pansinin mo rin ang mga klase ng taong nakapaligid at malaki ang impluwensya sa kanya. Number 10. Lots of exes. Yes, it's a non-negotiable red flag. Kung marami na siyang nakasintahang lalaki at halos hindi na mabilang sa daliri, red flag ito. Sa pagdami ng ex ng isang babae, sa pagdumi ng pagkatao nito, hindi ba kayo napapaisip kung bakit marami siyang naging ex? Kung bakit lahat ng naging relasyon niya ay palpak? Anong mayroon sa kanya? Bakit pasa-pasa siya sa iba't ibang mga lalaki? Hindi nyo ba naiisip yan? Isa lang ibig sabihin, may mali sa kanya, kaya walang nagtatagal na lalaki sa kanya. Kung ano yun, hindi mo na trabahong alamin pa. Malinaw pa sa sinag ng araw na isa itong non-negotiable red flag. Mapapabilang ka lang sa mga ex niya. Alalahanin nyo, partner for life ang hinahanap natin dito. Hindi panandali ang babae lang. Ngunit may mga lalaking martir at simps na binabaliwala yung ganitong nakaraan ng isang babae. Palibhas ay tinamaan na ng magaling. Hindi na ginamit ang isip, hindi na gumana ang utak. Mga sims at soft boys na pathetic. Basta maganda ang babae, hindi na nag-iisip. Wala ng utak, bayag na lang ang gumagana. Hayaan nyo na sila. Huwag nyo nang tularan. Beware of a girl with lots of exes. She is the dirtiest of them all. Number 11. Body count matters. Para sa mga lalaking walang self-respect at dignidad ang isang ito. Kung sa tingin nyo ayos lang sa magiging partner nyo ang marami siyang body count, think again. Hindi ka nararapat na tawaging lalaki kung ganyan ka mag-isip. Her past always matter. Mahalagang malaman mo kung anong klaseng nakaraan mayroon siya. Isa ba siyang kagalang-galang na babae o isa lang din siyang Magdalena ng pantasya mo? Pinagpasapasahan, nagpagamit sa kung sino-sino, ginawang parausan ng marami, tapos wala ka ng pakialam sa lahat ng iyon dahil mahal mo. Siguro marumi ka ring lalaki. Tandaan nyo, nanay ng magiging anak nyo ang pinag-uusapan natin dito. Yung mga magiging anak mo, walang kakayahan yan na pumili ng magiging ina nila. Nasa sayo ang privilege na iyon. Pumili ka naman ng maayos na nanay ng magiging anak mo. Iwasan mo na yung mga babaeng may maitim na nakaraan. Hindi mo kailangang magpakamartir sa kanila. Pumili ka ng may karespe-respetong nakaraan. Ngunit paalala lang, pumili ka lang ng malinis kung malinis ka rin. Kaya't wag na wag niyong dudungisan ang pagkalalaki niyo.
Number 12. Social media obsessed. Most women these days are obsessed with social media. Hindi naman lahat, ngunit mas marami ang addicted dito. You see, social media is like a drug to this kind of women. Dito sila nakakakuha ng instant validation pagdating sa looks at appearance nila. Kapag may nag-like at nag-comment sa post nila at pinuri ang itsura nila, this is their dopamine boost. At ito ang kinaaadikan nila. Social media for women is like porn to men. Kung paano sinisira ng porn ng isang lalaki, ganoon din sinisira ng social media validation ang isang babae. At hindi mo gugustuhin na ang partner mo ay isang social media addict dahil magiging pangunahing problema nyo ito. Patuloy siyang maghahanap ng validation sa mga netizens, especially mga lalaking nagre-react sa mga posts niya. Magiging ugat pa ito ng third-party issue kapag lumala ang addictions niya. Maaari rin siyang manipulahin ng mga nakikita niya sa internet at maging dahilan ng pagkasira niya at pagkawasak ng relasyon niyo. Avoid a girl who is a slave to social media. Green-eyed attitude. Sa madaling salita ay pagiging selosa. Ngunit bakit hindi na lang jealousy ang nilagay ko? Ganito yan. Ang pagsiselos ay natural emotion ng isang tao at hindi ito masama. Nagiging red flag lang ito kapag sobra na at wala na sa lugar. Dito na siya tinatawag na green-eyed attitude. You see, ang babaeng sobrang selosa ay hindi healthy para sa peace of mind nyo. You will never feel at peace kung ganito ang partner nyo. Para kayong sinasakal at hindi kayo komportable sa relasyon nyo. Magiging dahilan pa ito ng araw-araw na pag-aaway nyo na magre-resulta sa pagkasira ng mental health mo. She will drain your mental energy. Ayon nga sa banal na aklat, mas mabuti pang sa disyerto ka manirahan kaysa mamuhay kasama ang ganitong klase ng babae. Ganyan kabigat inihalin tulad ang pamumuhay kasama ang babaeng may ganitong ugali. Kaya't lagi niyong pangangalagaan ang peace of mind niyo. Lahat ng babae na sisira dito ay hindi nararapat na maging parte ng buhay niyo. She can only be your peace. Otherwise, she is just a trouble. Number 14. Social climber. Sa aking palagay, hindi na bago sa inyo ang salitang ito at may kaalaman na kayo sa kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya naman, bakit ito kasama sa non-negotiable red flags? Makinig kayo. Ang pagiging social climber ay isang negative characteristic na maraming drawbacks. Sila yung mga tao na puro pagpapahanga sa mundo ang gustong gawin. Puro pagyayabang ng mga bagay na wala naman sila. Hindi mo gugustuhin na ganito ang partner mo. Bukod sa toxic na ugali ito, mas pahahalagahan pa niya ang magpasikat sa iba kaysa sa relasyon nyo. Isa rin itong attitude na maglalagay sa inyo sa financial risk at pagmumula ng financial arguments nyong dalawa. Hindi mo gugustuhin na ang partner mo ay ubod ng yabang sa katawan, ngunit wala naman talagang ibubuga. Puro pagpapa-impress sa ibang tao na wala namang pakialam sa buhay niya. Iwasan nyo ang ganitong babae dahil kahihiyan lang ang ihahatid niyan sa pagkalalaki nyo. Dudungisan niya ng inyong pride bilang lalaki. Tandaan niyong lahat ito sa sunod na titingin kayo sa babae. Alalahanin niyo ang mga non-negotiable red flags na dapat niyong iwasan sa pagpili ng babae sa panahon ngayon. Nga pala, kung umabot ka sa part na ito, binabati kita. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. Don't forget to share this video to our fellow brothers to give them awareness. Like and subscribe for more contents like this. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli.
mga tapat kong kawal.